nananawagan doon sa mga AFP, si Chavit Singson. Pakinggan nyo ho. Protector of the people and the state. Ayan, dapat daw pinoprotektahan ng AFP yung mga taong bayan. Porket naiimbestigahan na siya, gusto niya pabagsakin na, pababain na si Pangulong Bongbong Marcos. Tumatawag pa ng tulong sa AFP. Huwag daw protektahan yung mga ganyan. Boss Chavit, si Bronner, kilala mo? Si Bronner, oo. Sabi niya, naniniwala ang AFP na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpauna, ang promotor ng paglaban sa korupsyon. Kaya hindi mo mauuto yan. Pakinggan natin si Chavit ho. Gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. Mga sundalo, mga pulis pala. The constitutional duty of the Nagbabasa, AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide that civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people. Ayan, protector daw ng people. Kaya nga, di ba, kaya sinusuportahan nila si Pangulong Bongbong Marcos dahil nga alam nila at naniniwala sila at nakita nila, nasubaybayan nila. Na si Pangulong Bongbong Marcos talaga ang nagpapaumpisa ang ubusin ang mga korap sa bayan natin. Kaya malabo mong mauto yan, Chavit. And the state, to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say that the AFP is the protector of the President and his government. Hindi, sumusuporta sila doon sa sinimulan ni Pangulong Bongbong Marcos na pagsugpo sa mga korap. Palibhasa ho kasi mga kababayan, si Manong Chavit na iimbestigahan din. Ayaw niya yata nung naimbestigahan. Hindi niya siguro inakala na pati siya maiimbestigahan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho uso kay Pangulo yung yung utang na loob. Hindi uso yun. Kaya ayan, pati siya nasasabit. Di ba? Hindi siya pinoprotektahan. Hindi ho. Kung may kagagawan daw ho, sama sa iimbestigahan. Kaya naman yung lolo umiiyak ho. Protector of the people and the state, hindi po yung presidente. Yun ang nasa konstitusyon. Tapos ano na? Kasi sinasabi nila, nasa konstitusyon, protect the president. Hindi po. Wala naman. Hindi naman nila pinaprotektahan ng presidente. Sumusuporta lang sila. Doon siya inumpisahan ng presidente na pagsugpo sa mga korap na opisyal. Yun po, yung sabi nila. Wawa naman si Manong Chavit, no? Stress na. Araw-araw mayroong press conference, Manong. Dati hindi naman to yung hindi po na babalita na iniimbestiga si Chavit. Hindi naman laging nagpapa-press conference to. Ngayon, araw-araw na. Pati doon sa pati doon sa EDSA, nag-EDSA na din Kaso wala. Presidente pa din natin, si Pangulong Bongbong Marcos hanggang ngayon. Kinabukasan po, pag gumising tayo, si Pangulong Bongbong Marcos pa din Tapos eto, mga nalalapit, mga mukhang makukulong. Should protect the people. Yun po ang question mo. Eto pa. Chavit, magiging Pangulo si BBM kung hindi dahil sa... Nako, hindi daw magiging Pangulo si BBM kung hindi daw dahil kay Chavit Singson. Payag kayo nun? Ako, nung eleksyon, mga kababayan, hindi ko naman alam na nakasuporta si Chavit dito kay dito kay Pangulong Bongbong Marcos o doon sa Uniteam. Hindi ko alam. Basta ang sabi ko, sige, boboto ko yung Uniteam. No, sige, nandito ang tiwala ko kay Pangulong Bongbong Marcos at Sara Duterte. Dati ngayon sa Pangulo na lang. Ano kaya sasagot ni Chavit dito? Sige nga, Chavit, Barat. Ano, kumusta po ang relasyon nyo ni Senator Amy Marquez? Matapos po kayong magsalita sa nakarang press ko nyo. Yun po, huhukayin ko na din yung tatay niya doon sa West Philippines, ihahagis ko sa West Philippine Sea. Siguro ganyan.
Tapos si Manang Amy, okay po, sige, friends pa din tayo. Saan sinabi niyo po na hindi magiging pangulo si BBM kung hindi dahil sa inyo? Ako, ayos Hindi magiging pangulo si Pangulong Bongbong Marcos kung hindi dahil kay Chavit Singson. Ano sagot mo dyan, Chavit? Nag-usap kami ni Ivy 3 days ago at naalala namin lahat na nangyari. Lasing po yata si Chavit. Mukhang nakatoma ho yata. Ayusin natin. Sasaksak ko ng maigi sa tenga ko yung earphone para marinig ko si Chavit. Para lasing ho Chavit! Sabyab, Chavit! Game! Nag-usap kami ni Ivy 3 days ago at naalala namin lahat na nangyari. Ako, kasalanan mo, ikaw nag-itita sa akin. Pare! Sure! Tagin mo muna. Lasing nga na yata Nag-uusap kami, pare, ni Amy nung nakaraan. No? Inaalala namin, pare, yung mga dating nangyari. Tagay mo muna kasi. Tayo si BBM. Hindi ko alam ganito mangyayari. Hindi, pare. Pare, di ko alam na ganito mangyayari. Sinuportahan ko pa si Bongbong Marcos. Yung pala, sama din pala ako sa paimbestigahan. Kala ko may utang na loob si Bongbong Marcos sa suporta ko. Yung pala, kapag ka nadawit yung pangalan ko, paimbestigahan din ako, pare. Tagay muna. Talaga, si Ivy lahat ang nag-umpisa na nag-umpisa sa akin para tumulong. Ano kaya sinashot ni Manong dito, Hindi ko maintindihan, Manong, kung bakit ganito nangyayari sa akin. Hindi kasi daw yung mga kamag-anak mo, malalaki daw yung mga nakuha mga proyekto sa gobyerno, tapos mga nakaupo, tapos related daw kayo doon sa mga contractor, etc. Contractor din daw kayo. Sabi niya naman, hindi yung sa trap, wala naman kayo doon. Pinapamigay niyo na yung kita doon. Sabi niya, di ba? Maniwala kami. Yung Manong, yung kita nung construction, binibigay ko na lang yan doon sa kanila. Ano bang tayo nag-loto, bakukain? Pero okay na yun. Hindi naman kami nalilihil. Pero dapat kami. Yun ang nilingis, pero hindi ko alam kung bakit ganito. Sabi ni Chavit nung isang mga linggo, si Marcos, wala na yan, hindi na makakilala yan. Sabing ganun. Nagtatampo kami kasi si Marcos, hindi na makakilala yan. Hindi na mabanggit yung mga pangalan namin. Sorry. Hindi nagpapauto sa mga malalaking pangalan ng presidente. Para sa apa. Nararamdaman niyo po ba na hopeless na si... Sabi ni Sir Leo Glenn Tumala, wala na daw magtatagay kay Chavit. Hoy, BMB, Joel Depano, tigilan mo na pagpapatagay kay Chavit. Lasing na si Lolo. Okay? Kung ano-ano lang siya sabi ni Lolo. Senator Amy na makausap at mapabago pa yung isip ng kapatid niya? Sabi ni Bahako ka, marami. Hindi pa nababago yun. Sabi ni Maris, ubus na ho. Biruin nyo mga kababayan. Simula ho lang inumpisa natin yung live stream natin ngayon. Simula po nung umpisa si Sara Duterte ang sabi, bangag daw yung Pangulo. Ngayon isang oras, 20 minuto na ho tayo nag-live stream. Bumalik din ho si Chavit sa bangag. Sabi ni Maharlika, bangag daw. Hindi na mababago yan. Wala na po kasing maiba to si Manong Chavit at yung mga DDS. Kaya po, balik na daw sila doon sa bangag. Di ba Ma'am Biola G? Corazon Villar? Balik sila. Simula nung inumpisa natin to, bangag. Tapos ngayon, bangag na naman. Diyos ko. Isang tao, mayroon makausap. Ano po at tapos ang source mo ng impormasyon mo, Maharlika, Pakiulit lang po, Manong, baka po Sabi ni Maharlika, si Presidente bangag. Kaya ang gusto ng Vice Presidente,
magpa-drug test siya. Puta kasi. Sino ba magluluto ng sisig dito? Wala tayong pulutan dito, Manong. Si Marika. Bangag ang presidente natin. Pero kayo po ba naniniwala doon? Siyempre, naniniwala ako dyan. Niimbestigahan nila ako eh. Naniniwala ako dyan, siyempre. Sinisilip nila ako, Chavit Singson ako. Tapos, sisilipin nila ako. Lasing na si Manong. Uy! Wala ko dahil may mga barkada siya na nakilala ko eh. Talagang Paano, Manong? Paano natin mapapatunayan yan, Manong? Paano natin masabi, Manong, na yung sinasabi mo totoo? ano ka yun? Tumigil ka na! Bahala ka sa buhay mo! Ay, nako. Mga kababayan, lasing na ho ako. Itigil na ho natin to. Magpapaalam na ho ako sa inyo. No? 700 viewers yung mga iba sa ano na lang po manood. Sa replay na lang po manood, no? At ulitin ko, ipopromote ko itong Birahan channel natin. Meron na tayong 1,600 plus na follower, subscriber dyan. Alas 12 ng hating gabi, naka-live tayo dyan. Baka si Boss Mike Cervera ang guest natin sa araw na ito. Paalam hanggang sa muli. Lasing na.